Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan po natin ang naging post ni Sir Elvis Rodriguez nitong mga nakaraang linggo. Ito po yung kanyang paunang mensahe. Magandang araw, Sitaw Family. So ibig sabihin mga kaibigan, ang pinatutungkulan po nito ni Sir Elvis ay ang mga sellers ng sitaw. Pangalawa, may magandang balita po para sa ating lahat. So ibig sabihin, tinumbok po niya dito na ang pinabibigyan niya ng napakagandang balitang ito ay ang mga sellers po na nawalan po ng pera, na hindi po ma-withdraw yung kanilang mga pera na naipit po sa sitaw. May tutulong sa atin para mabawi ng buo ang perang nawala. So ibig sabihin mga kaibigan, tinutukoy dito ni Sir Elvis na wala po yung pera natin sa sitaw. Hindi po natin ma-withdraw. So merong tutulong sa atin upang ito po ay mabawi. 'Di ba? So 100% po 'no, na related po sa sitaw yung kanyang post. But it turned out na bago po mag-January 3 mga kaibigan, ay sinabi niyang na-hack yung kanyang account 'no, na-hack yung kanyang account at, hindi na po niya isasama yung, first batch ng, mga nabuo po niyang GC 'no. Kasama po tayo dun sa first batch na hindi na po niya isasama sa Zoom dahil meron daw hacker na nag-hack ng kanyang account. But doon sa kanyang pangatlong GC mga kaibigan, dito ay inamin niya na hindi po related sa New Sitaw Corporation yung kanyang post. Dahil sa kanyang post mga kaibigan na ito, tayo po ay inulan ng napakaraming message no sa chat at talaga namang nabuhay pong muli ang pag-asa ng maraming mga sellers ng sitaw. So kinontak nila ako, minessage nila ako na numbalik po na nariwa po yung lungkot at yung pagkadismaya ng marami. So ibig sabihin mga kaibigan, kasama na po dyan yung paninisi, pambabash po sa atin. Okay? So linawin ko lamang no, para sa kaalaman ng lahat mga kaibigan. Noong nag-uumpisa po ako sa sitaw, 2023 na po, July 2023 na po ako nag-umpisa bilang sellers ng sitaw. At unang araw ko pa lamang mga kaibigan, pinag-aralan ko na kung paano mapapabilis ang pagkita po dito. No, gumawa po ako kaagad ng computation ng compounding interest kung paano mapapalaki ang pera. So ibinahagi ko po ito, no? Ibinahagi ko po itong formula na 'to at marami po ang nagkaroon ng interest na intindihin po yung mga formula, yung Excel file na aking ipinakita. So yung iba, mga kaibigan, ay inintindi rin po, no, yung formula. So to cut the story, mga kaibigan, there was one seller na ginamit po yung aking referral code sa sitaw. Okay, so ibig sabihin, naging under ko siya. And in just few weeks kaagad, mga kaibigan, and in 3 months, ay kumita siya kaagad ng milyon. Oo, kumita po siya kaagad ng milyon. Bakit? Dahil ginamit po niya yung formula na itinuro ko. So na-maximize po niya. In fact, siya po yung kauna-unahang naglakas ng loob na gumamit po at mag-process po ng milyong produkto para mapabilis kumita. Ako po hindi ako nag-process ng ganun kalaki kahit na alam ko yung formula. Kahit na ako mismo yung nag-aral doon sa formula, doon sa compounding interest. Mantakin mo ba naman, gagamit ka o kumbaga bibili ka ng produkto na halagang 350 for example, magkano lang yung interest noon? Nakikitain mo. Maliit lang. Ganun lamang po ako kapag nag-process. And then, maximum na pinaprocess ko, 5,000 pesos lang. So, 12% lang yun, mga kaibigan. Yun po yung kinikita ko sa sitaw. And itong seller na ito, mga kaibigan, nakita niya yung kagandahan ng compounding interest. So, nag-process siya ng milyon. No? Magkano yung bumalik sa kanya doon sa 1,000,000 na yun? No? Malaki. Kaya nga sabi niya sa akin, "Sir, nagpa-process ka ba ng ganito kalaking mga halaga ng produkto?" Sabi ko, "Hindi." Pero nakikita ko yung ano niyan, kung gano'n, yung benefits niya kasi yung 1,000,000 mo babalik sa'yo ng 20 days, ganyan. Ang laki, 'di ba?
So yun po yung ginawa ni Sir. Kaya nga naging top 1 po siya, 'no? Top seller po siya noong kanyang ikatlong buwan. So ano po yung pinatutungkulan natin dito? Kapag ginamit ninyo yung formula ko noon, mabilis kayong kikita. Kaya nga ibinahagi ko ito kahit hindi po sa akin, kahit hindi po under sa akin, kahit mga seller po ng sitaw na hindi po downline ko, ginamit po yung aking formula. At kumita po yung mga umintindi. Ang hindi po kumita sino? Yung nagdududa pa rin. Ngayon, sino po yung naninisi sa akin? No? Yung mga hindi sumunod at yung mga hindi ko under, sila po yung karamihan po sa kanila ay hindi kumita. Bakit? Kasi pinalipas pa nila yung 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, hindi pa rin sila naniniwala. Kumbaga, hesitant pa rin sila. 'Di ba? Hindi po ako nag-recruit. Ibinahagi ko lamang yung formula na ginawa ko para lahat ng mga seller kumita. Ngayon, may mga seller po na gumawa ng account at ang sabi po sa akin, bilang pakonsuelo, siyempre gagamitin ko yung account mo. Gagamitin ko yung referral code mo para kumita ka. 'Di ba? Sabi ko, it doesn't matter kung nakagawa na kayo ng account, no need. Just use the formula, kikita kayo. Oh, marami akong nakausap, sana mag-reply dito po sa video na ito. Maraming mga seller po dito ng sitaw na gumawa na po ng kanilang account bago pa sa akin. And may mga referral na po silang ginamit, hindi po sa akin yung referral code. Pero ang sabi nila, gagawa sila ng account kasi natutunan nila yung formula, napakinabangan nila yung formula. The day na ibinahagi ko yung aking natuklasan, na formula. So, in-apply lang nila yun, kumita sila. 'Di ba? So, sa mga ganitong mga negosyo, mga kaibigan, lagi kong sinasabi, kapag pinasok ninyo yung mga ganitong uri ng negosyo, samantalahin na ninyo. Kaagad-agad. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Baka kasi ganito, baka kasi ganyan. At the end of the day, kayo yung malulugi kasi nga, kumikita na yung karamihan, kayo, nag-iimbestiga pa din, nag-aaral pa rin, iniintindi pa rin, samantalang yung iba, nagwi-withdraw na. Oo, tama na pag-aralan ninyo habang dumadaan ang mga araw, pero kumilos na kayo, 'no, 'di ba? So, yun lamang po yun. Ngayon, yung nag-post po si Sir Elvis, hindi po ako related kay Sir Elvis. Hindi ko po alam yung tungkol dito kay Sir Elvis na ito. Kaya nga ang sabi ko, hindi masama ang umasa. Pero huwag kayong titigil doon sa inyong ginagawa. Kung kayo ay mayroong trabaho, kung kayo ay naghahanap buhay, kung kayo ay mayroong ginagawa, ipagpatuloy nyo lamang yan. Pwede kayong sumali doon sa GC ni Sir Elvis. Gaya po ng ginawa ko, sumali po ako sa kanyang GC, pero kung ano yung ginagawa ko, hindi ko in-stop. No, yung iba po kasi, ang thinking nila, ang mindset nila, ang ginagawa nila, "Uy, may bagong good news na ito. Hihintayin ko na lang. Bukas ko na gagawin 'to." Hindi, 'wag gano'n. Puwede pa rin kayong umasa doon sa ginagawa ninyo and at the same time, mag-hope, pero 'wag kayong titigil, 'no? Kasi sa totoo lang mga kaibigan, kaya ganyan po yung aking mindset, kasi po meron po akong mga pinagkakakitaan. Una na po dito yung trading na kung saan nagte-trade po ako sa VT Markets.
pero hindi po manual. Malaki po ang kitaan sa trading, 'no? Sa trading pa lamang po, malaki po ang kitaan dito. Segundo lamang, minuto lamang, maaaring madoble, matriple ang iyong pera. Pero, iyon ay kung marunong ka sa trading. Kasi merong tamang mga gabay sa pagtitrade. Kung talagang gusto mong maging eksperto dito, pwede kang mag-enroll sa Udemy, hanapin mo doon yung mga kurso na related po sa trading, mag-enroll ka, magbayad ka, panoorin mo, intindihin mong mabuti kung paano nga ba yung basic ng trading. So, yun po yung manual and it takes time para maintindihan. Sa akin po kasi, meron naman po akong mga pinagkakaabalahang iba, so ayaw ko na ng manual. So ito ginagamit ko po AI. So ibig sabihin, meron pong programmer na gumawa po ng AI na kung saan yung AI po ang bahala po na mag-trade. 'Pag meron po siyang nakikitang opportunity na mananalo at hindi masusunog yung pera mo, ayun, nakikipagbardagulan siya sa market, 'no? Ibig sabihin, kusang bumibili, 'no, ng stocks ang AI. 'Pag nakita niya na, malaki yung potential nito, nakikita, papaldo, bibilhin ko ito. Tapos yung AI din yung bahalang mag-determine, ito ibebenta ko na ganitong minuto, ganitong oras, ganitong araw, ibebenta ko na. So bahala po yung AI doon. Okay? So ganun po yung pinagkakaabalahan natin. Pangalawa na pinagkakaabalahan natin, meron din pong social e-commerce na kung saan mga kaibigan, ay pwede kang kumita ng hanggang ₱50 per day, araw-araw. Hindi mo kinakailangan mag-recruit dito kasi nga wala namang kita. Okay? Ito po, ang gagawin mo lamang, shopping po ito, no? Online shopping platform na kung saan bibili ka ng isang produkto, okay? Bibili ka ng isang produkto worth, halimbawa, worth ₱1,000 and then yung kita mo ay babalik sa'yo kinabukasan, 'di ba? Babalik sa'yo kinabukasan. Ngayon, yung produkto na binili mo ay babalik din sa'yo yung pera mo doon. Nasa sa iyo kung kukunin mo yung produkto, ipapadala sa address mo yung produkto na yan, or ibebenta mo uli sa market. Ganun lamang po yun. Bibilhin mo yung produkto, tapos magkakaroon po ng raffle. Kapag nanalo ka dun sa raffle na yun, 'di ba, pwede mong ibenta yung produkto na yun ng mas mahal. Kasi nga napanalunan mo na yung raffle, yung produkto, So merong isang produkto, ganito po 'yan, and then parang bidding po 'yun, 'no? Parang bidding sa isang produkto, merong 100 na katao yung puwedeng bumili dun sa produkto na 'yun. Tapos 1:00 ng madaling araw, ira-raffle po. Magkakaroon po ng raffle, lahat po ng 100 people na bumili dun sa produkto na 'yun, ira-raffle. At kung sino po yung mananalo, mga kaibigan, sa kanya mapupunta yung produkto. Ngayon, option mo po yun kung gusto mong ipadala sa'yo yung produkto na napanalunan mo, or kung gusto mo ibenta mo uli doon sa platform. So pwede kang kumita dito ng hanggang ₱50 per day. So, iyon, 'pag bumalik na sa'yo yung yung pera mo, yung capital mo, let's say 1,000 na capital mo, ibili mo uli ng produkto. Bili ka lang uli ng produkto. O di another ₱10 na yun. So kung 5 produkto yung binili mo, edi may ₱50 ka per day, 'di ba? So ganun lamang po yung pinagkakakitaan natin dito. Meron pa po tayong pangatlong pinagkakakitaan. Alam naman po natin na ako po ay nasa industriya din po ng pagkain. Meron po tayong karinderya, meron po tayong kantin po dito na kung saan, mga kaibigan, isa sa mga priority ko po dito is kalinisan ng tubig, 'no, pagkain po na niluluto. Kaya as much as we do, ay talaga namang mineral water, purified water po yung ginagamit natin sa pagluluto. Purified po talaga, okay?
Ngayon po, meron po tayong, negosyo na kung saan ang binebenta pong produkto ay pag-purify po ng water. Isang tableta lamang po ito na kaya na po niyang palinisin ang tubig na 1 galon. Yung delivery po 'no, magkano po ba ang isang tubig? 35 pesos 'no, 30 to 35 pesos 1 galon. Eh, ito mga kaibigan, tablet lang, 1 galon na. Magkano ang tablet? 10 piso yung tablet. Tapos ilalagay mo sa 1 galon, purified na yung tubig, malinis na. At ang kagandahan nito mga kaibigan, scientific po yung paglilinis niya sa tubig. Yung pag-purified niya sa tubig is very scientific. Ginamitan po ito ng siyensya. Siyempre sa tulong po ng mga clinical study ay napag-aralan nila na pwedeng palinisin ang tubig sa pamamagitan ng tableta na mayroong mga sangkap for purification and mga sangkap po to alkalinize the water. Unlike po kasi kung nakikita po ninyo yung mga water refilling station mga kaibigan, eh sinasala lamang po yung tubig. Merong mga stages po yan. May mga 5 stages hanggang 6 na stages ganyan. Dumadaan po yung tubig mula sa gripo, mula sa nawasa, dumadaan po doon sa mga purification stages po niya. Parang sinasala lamang po niya. Kung mapapansin po ninyo yung aquarium, ayan, kitang-kita po ninyo yung mga nilalagay po doon para masala po yung tubig. Magmumula sa ilalim yung tubig, dadaan po doon sa mga filters, maiiwan po yung mga filters sa ibabaw at dadaloy po yung malinis na tubig. Ganon din po doon sa water purification na sa water refilling station makikita. No, manggagaling sa nawasa yung tubig, dadaan po sa mga filters at lalabas po doon sa pinakang finale ng host no o ng tubig kung saan yun po yung nilalagay nila sa galon. Yung sa atin naman mga kaibigan is merong science. Kaya pinag-aralan ng mga clinical studied professional. So yun po yung paraan natin para kumita. Trading, and then social e-commerce platform na pwede kang kumita ng 50 pesos per day hanggang 44 pesos per day. Kung ikaw ay na-unlock mo na yung iba't ibang mga features ng e-commerce na ito. At syempre, yung isa pang e-commerce natin na nagpapalinis ng tubig. Oh, 'di ba? So, napakadaling proseso po ito. Bili ka na, hindi mo na kinakailangan bumili pa ng tubig sa nawasa, sa mga water refilling. Eh, yung galon lang ninyo, lagyan nyo na lamang ng tablet. So, ayun guys, no? So, mag-move on na po tayo sa paninisi. Wala pong mangyayari sa paninisi. Hindi po kayo lalo makakakilos, makakagalaw, no? Hindi po tayo naging recruiter, hindi po tayo miyembro ng New Sitaw Corporation, hindi po tayo yung ambassador, hindi po tayo yung CEO, hindi po tayo yung incorporators. Tayo ay biktima lahat dito. Lahat po ng sellers ng sitaw ay biktima po dito. Kaya mag-move on na po kayo, no? Sa paninisi kasi wala rin pong patutunguhan 'yan. Kasi nga po, malinaw naman nang mag-umpisa po tayo sa sitaw, marami nang nauna. No, marami na pong nauna. Okay? So, kung gusto po ninyong matutunan yung social e-commerce platform na ito, ayun po, no? I-message nyo lamang po ako. And I'll be willing to help you i-maximize po natin itong social e-commerce na ito. Nag-umpisa lamang po ito ngayong 2025, buwan ng Mayo. Okay? So, yun lang mga kaibigan. At maraming salamat. Sana po ay umasenso na po tayo ngayong 2026. Kalimutan na po natin yung mga bigat sa ating puso. Subukan po natin kumilos ng normal na kagaya po ng dati. At wag po kayong mag-alala. Yung kaso po natin laban sa New Sitaw Corporation ay hindi po tumitigil. In fact, naglabas na po ng update ang Department of Justice at kanila pong iniimbestigahan na ang tungkol sa New Sitaw Corporation.
Nilabas po nila ang update November 21, 2025. Okay? So kung gusto niyo namang malaman mga kaibigan, kung totoo ba na nag-file tayo ng kaso sa Department of Justice, yes, pumunta po kayo sa Taguig Regional Trial Court. Okay, pumunta po kayo sa Taguig Regional Trial Court, mag-file po kayo doon ng inyong affidavit para maisama po kayo doon sa iniimbestigahan po no ng DOJ para maging dagdag ebidensya po 'yon. Okay? So para isang ano na lamang po tayo, para isang fiscal. Isang fiscal na po yung hahawak sa atin. Okay? Punta lamang po kayo sa Taguig Regional Trial Court. Alright, so yun lamang and God bless. Good morning.